Limas level alert. May malakas na kalaban. Pakiusap, lumikas agad ang mga mamamayan. Alert. Limas level alert. Takbo. Pakiusap, lumikas agad ang mga mamamayan. Bakit kayo tumatakbo? Hindi pa kayo nagbabayad. Nagtatakbuhan ang mga customer ko dahil sa inyo. Tingnan ko nga kung sinong halimaw yan. Ang suolong ding. Ang banal na sandata na nagtataglay ng libu-libong kapalaran ng Dacia ay narito na sa loob ng isang siglo. Narito na sa loob ng isang siglo. Kung maibabalik ito ng aming wako, tiyak na kami ang mamumuno sa mundo. Nananaginip lang kayo. Gusto ninyong galawin ang mahalagang kayamanan ng aming bansa. Dadaan muna kayo sa akin. Ang dagat ng pagdurusa ay walang hanggan. Magsisi ka na. Mukhang wala na talagang matitira sa Dacia. Sa tingin ninyo, kayong tatlong basura ay makakapigil sa akin. Huwag kang maging mayabang. Tutulungan ka namin. Mga insekto ng Dacia na madaling talunin. Ang suolong ding ay sa aming dakilang wako. At kayong tatlo, mamatay na kayo. Tigil. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang mag-away dito sa publiko? Sino ang nagpapunta sa inyo rito para mag-away-away? Ako, ngayon ay inuutusan ko kayo. Umalis agad sa Dacia. Amoy panadero. Umalis ka. Nagkakagulo. May karapatan ka pa. Kami ay pumasok sa Dacia na parang walang tao. Pagkatapos ng gabing ito, buburahin namin ang Dacia sa kasaysayan. Maaari mo akong insultuhin. Ngunit kung sasabihin mo ang Dacia, ang kamay kong ito ay hindi papayag. Naghahanap ng kamatayan. Madaling naitabor. Isa sa tatlong dakilang Diyos ng digmaan ng wako. Tunay na dominante. Isang walang pangalang hamak. Paano mo naglakas loob na pigilan ako? Nakunin ang suolong ding. Kung gayon, ikaw muna ang magiging sakripisyo. Gusto mo ang suolong ding? Nagtanong ka ba sa akin? Tinakot nyo ang lahat ng tao. Kailangan ko pang maghanap ng bagong lugar. Engkantado. Ito ay isang engkantado. Kailangan kong bumalik agad sa sekta para imbestigahan ang impormasyon ng engkantado. Kakaumbisa pa lang, ang dami ng customer, mga magaganda. Gian Bingozi, isang set. Kami ang iyong mga nakatakdang mapangasal. Ngunit ngayon, Kami ay narito para bawiin ang kasunduan sa kasal. Bawiin ang kasunduan sa kasal. hindi ko kinikilala. Naalala ko na, Diyos, naalala ko na, 500 taon na ang nakalipas. Binigyan ko ng suwerte ang 8 angkan, at nagtakda ng kasunduan sa kasal. Marahil, kayo ang mga inapo ng 8 angkan, ama. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Ibigay mo ang kasunduan sa kasal mo. Mula ngayon, wala ka nang kinalaman. Sa aming 8 angkan. Marahil hindi ninyo alam. Ang kahihinatnan ng pagpunit sa kasunduan sa kasal. Ano? Sa aking buhay, pinigilan ko ang demonyong dragon, kapalit ng kapayapaan. Ang lahat ng tao sa Dacia.
Saan galing ang taong ito? Huwag mo nang alamin kung saan siya galing. Iligtas muna natin siya. Kayo ang nagligtas sa akin. Isang buhay na engkantado. Kami nga. Kung gayon, bilang pasasalamat sa pagliligtas ninyo sa aking buhay, bibigyan ko kayo ng biyaya para sa inyong 8 angkan. Angkan ng Han, nakamit ang lakas ni Gao Chen, kumakatawan sa ginto ng kanluran, umakyat sa tuktok ng kayamanan. Angkan ng Qiu, nakamit ang lakas ni Liu He, kumakatawan sa kahoy ng silangan, umakyat sa tuktok ng martial arts. Angkan ng Zhao, nakamit ang lakas ni Zuke, kumakatawan sa tubig ng hilaga, umakyat sa tuktok ng kapangyarihan. Ang natitirang 5 angkan, lahat ay nagmana ng kapalaran ng 8 dragon, bilang mga nangungunang angkan ng Daxia. Sa hinaharap, sana'y gumawa kayo ng mabuti at mag-ipon ng kabutihan, at sundin ang kasunduan sa kasal. Kapag nasira ang kasunduan sa kasal, ang 8 angkan ay mapapahamak ng tuluyan. Kami ay susunod sa utos ng Celestial Master. Magpakailanman. Ano? Ngayon ay ikanegatibo 21 siglo na. Gagamitin niyo pa rin ang mga pananakot. Mula sa daan-daang taon na ang nakalipas, kaming ilan. Hindi kami madadaan sa ganyan. Kung gayon, gusto nyo bang sirain ang inyong sarili sa harap ng langit? Sirain ang sarili sa harap ng langit. Alam mo ba kung gaano kalalim ang pundasyon ng aming 8 angkan? Hindi ito maaaring galawin, maliban kung utos ng langit, kahit isang hibla ng buhok namin. Bahala kayo. Anong ugali yan? Ang kasal ng 8 angkan ay dapat nang kanselahin kayo. Ayoko rin kayong pakasalan. Ang langit at lupa ang saksi. Ang 8 angkan ay walang utang na loob. Hindi magtatapos na maayos. Ito ay ipinapahayag. Lahat ay babawiin. Kalokohan. Ang angkan ng Han ay mga negosyante sa henerasyon. May mga pamumuhunan sa buong mundo. Ngayon, kami pa ang unang financial group ng Daxia. Ang utang na loob mo, saan nanggaling? Ang angkan ng Q ay nag-aral ng daang taon at pinaboran ng mga banal. At ako ay malapit ng pumasok sa Spirit Transformation Realm. Kailangan ko ba talagang tumingala sa iyo? At ang angkan ng Zhu ay naglingkod sa bansa. Nakakuha ng mga posisyon at karangalan. Lahat ba ay dahil sa iyo? Kung hindi dahil doon, kayong 8 angkan, mga simpleng tao mula sa kabundukan. Karapat-dapat ba kayong mag-cultivate, mag-martial arts, at maging mayaman? Wala kayong ibang hinahangad, kundi ginto at pila. Ang perang ito ay mula sa angkan ng Han. Ito ang iyong kabayaran. Ang kasal na ito, binawi na ng angkan ng Han. Isang hamak na mortal. Napakayabang. Ang kasal na ito, binawi na ng angkan ng Q. Ang lalaking karapat-dapat. Sa akin, si Zhu Haikyong, ay dapat isang dakila at walang kapantay na bayani. Ang kasal na ito, binawi na ng angkan ng Zhu. Ang kasal na ito, kami, ang angkan ng Tsi, binawi na. Kami ang angkan Ye. Kami ang angkan Pei. Kami, ang angkan ng Tsi, binawi na. Ngayon, nabawi na namin ang kasal. Nasaan na? Ang parusa ng langit na sinasabi mo? Saan nanggaling ang kidlat ng langit? Kung sasabihin kong ito ay babala ng langit, maniniwala ka ba? Kalokohan ang langit. Kapag nabawi na ng 8 angkan ang kasal, ang iyong kasinungalingan ay kusang mabubunyag. 5, 6, 7. Hindi ba 8 angkan? Bakit wala pang isa? Liu Ruyan ng angkan ng Liu. Nagpupugay ako, Ginoong Qin. Kung gusto mo ring bawiin ang kasunduan sa kasal, iwan mo lang ang kasunduan sa kasal at maaari ka nang umalis. Ginoong Qin. Kami, ang 8 angkan, ay nakamit ang aming kasalukuyang kaluwalhasyan. Dahil sa biyaya ng Celestial Emperor. Ang 7 angkan na iyon ay walang utang na loob at naglakas loob na bawiin ang kasunduan sa kasal. Ngunit ako, si Liu Ruyan, ay handang sumama sa iyo hanggang kamatayan. Liu Ruyan, ang lakas ng loob mo. Hayagan kang lumalaban sa aming 7 angkan. Hindi ka ba natatakot? Natuluyan kang ipagbawal? Kung ang isang tao ay walang tiwala, hindi siya makatatayo. Kung ang isang negosyo ay walang tiwala, hindi ito unlad. Mula nang ako ay maging ganap na may sapat na gulang, patuloy akong naghihintay upang tuparin ang kasunduan sa kasal. Kung ako ngayon ay magtataksil sa Ginoo, paano pa ako magkakaroon ng mukha upang mabuhay? Liu Ruyan, dahil sa dating pinagsamahan, hindi na kita papansinin. Ngunit ngayong gabi sa Dragon Slaying Assembly, kung maglakas loob kang hindi bawiin ang kasunduan sa kasal, huwag mo akong sisihin kung ako ay maging walang awa. Dragon Slayer. Tama.
Nahanap na namin. Ang sulong din noon. Ang Dragon Slaying Assembly ngayong gabi. Ipapakita natin sa mundo na ang tinatawag na Suolong King, ang paggising ng Celestial Emperor, at ang mga hadlang na ipinatawag sa 8 angkan sa loob ng 100 taon ay pawang walang kabuluhan. Kung pakikialaman ninyo ang Suolong Ding, malapit na ang malaking kapahamakan sa 8 angkan ninyo. Ang Dragon Slaying Assembly ngayong gabi. Pwede ka ring pumunta para makita mo kung gaano karilag ang aming mga nasa mataas na lipunan. Purong lasa. Klasikong pamana, purong lasa. Tapos na ang kasunduan sa kasal. Mauuna na ako. Magkita tayo sa Dragon Slaying Assembly ngayong gabi. Tara na. Maliit na kongkong. Sinadya mo ba akong sunduin? Siyempre naman, natatakot ako na baka guluhin ka ng pulubing ito, magpakita ng pagmamahalan. Hindi ba kayo pwedeng lumayo at luwang magpakita? Huwag ninyong guluhin ang pagbebenta ko ng pangke. Ha? Bata, baka mas marami ka pang mabenta. Dahil pagkatapos ng asembleya ng pagpatay sa dragon, malalaman ng lahat na isa kang sinungaling. Mahalagang lugar ang kusina. Huwag kang lumapit. Bibigyan kita ng 3 segundo para umalis dito. Sasabihin ko sa'yo, lahat ng pinagsama-sama mo ay hindi kasing mahal ng isang pares ng sapatos ng lolo mo. Anong klaseng sirang tindahan yan? Coco, Anong nangyari? ikaw, bigla kang lumipad mula doon. May kakaiba sa lugar na ito. Umalis muna tayo. Sa araw ng asembleya ng pagpatay sa dragon, itingnan ko kung paano ko siya haharapin. Umalis na. Ang Suolong Ding ay nagdadala ng kapalaran. Ang Daxia. Titingnan ko kung sino sa buong mundo ang mga ngahas na pumatay ng dragon. Boss, 2 Jan Bingozi nga po. Ay, Siege po. Yan ye. Bumabati sa 3 engkantado. Ang taong ipinahanap namin sa'yo sa bundok. May balita na ba? Natagpuan na ang taong ito. Ang pangalan niya ay Kinyuan. Isa siyang tindero sa kalye. Ang aming angkanang yan. Nais kong maglingkod sa kataas-taasang Diyos. Upang puksain ang taong ito. Alisin siya. Kahit na magsanibuwersa kaming 3, hindi pa rin namin siya kayang talunin. Mayroon palang ganitong kadakilang tao sa mundo. Ang ganitong kapangyarihan, sa tingin ko, tanging ang Tiandi na nagsil ng Suolong Ding ang may kakayahang magkaroon nito. Mukhang ang aking mga taon ng pagsasanay ay hindi man lang umabot sa isang hibla ng kanyang buhok. Ang ganitong dakilang tao ay tiyak na sa aming Northern Region Guardian Hall. Tanungin muna ninyo kami kung papayag ang aming sekta ng Taoismo. Amitabha, hintayin ninyo ang matandang monga. Kung makukuha ang paghanga ng 3 dakilang Diyos, kung ang aming angkanang yan ay makakakapit sa ganitong uri ng tao, hindi ba't makakapaghari kami sa mundo? Kapatid. Pinuno ng angkan ng Han. Kongratulasyon. Si Tsuer at ang angkan ng Yan ay maligayang nag-iisang dibdib. Nakuha ninyo pa ang lahat ng gintong ilahan. Sa karagatang kanluran at kontinente ng Europa, talagang dobleng biyaya ito. Ang lahat ng ito ay dahil sa akin, si Han, na nagkaroon ng isang mabuting manugang. Huwag po kayong mag-alala. Para kay Tsuer, lahat ay handa kong gawin. Magaling. Ang ating 8 angkan, ang kinabukasan natin, ay tiyak na maliwanag. Ang liwanag na Yan ay hindi matutumbasan ng angkan ng Yan. Basta tapat kayo sa angkan ng Yan. Ang angkan ng Yan ay tiyak na tutulungan kayong umakyat sa tukto. Mga payaso lang kayo. Nangangahas pang magsalita tungkol sa pag-akyat sa tukto. Mga payaso lang kayo. Nangangahas pang magsalita tungkol sa pag-akyat sa tukto. Kinyuan. Nangahas ka talagang dumating. Hindi ba kayo ang nag-imbita sa akin? Pero hindi ko inakala na wala ka talagang hiya. Sa itsura mo, siguro 3 beses sa isang araw. Hirap ka pang kumain, di ba? Ang kapalaran ng Celestial Emperor. Bakit hindi sa'yo napunta? Siguro ang Celestial Emperor ay gusto siyang gawing isang hari na nagtitinda ng pancake. Hoy, nagtitinda ng pancake. Binabalaan kita. Gayong asembleya ng pagpatay sa dragon. Maraming bayani ang nagtipon at maraming makapangyarihan ang narito. Kapag nagsimula na ang pagpatay sa dragon, maaari kang mamatay. Kayo, 7 angkan. Pinunit ninyo ang kasunduan sa kasal at nangahas pa kayong magsalita tungkol sa pagpatay sa dragon. Mga walang hiya. Kayo yan. Bastos na buho. Napakayabang ng bibig mo. Gusto mo talagang mamatay. Ayos lang. Mamaya, kapag natapos na ang huling pagpapawalang bisa ng kasal,
Ang tsismis tungkol sa pagdating ng Celestial Emperor ay mawawala na lang. Qin Yuan. Sana sa panahong iyon ay huwag kang lumuhod at magmakaawa sa amin. Ang kasunduan sa kasal ng Celestial Emperor, ang aming angkan ng Liu, ay hinding-hindi magpapawalang bisa. Liu Ruyan, kahapon ay binalaan na kita. Ngayon ay naglakas loob ka pa rin. Magsuot ng damit ng kasal. Gusto mo bang hayagang kalabanin ang aming 7 angkan? Mga gwardiya, Ginoong Qin, suot na ang singsing sa kasal. Nabuo na ang aming kapalaran. Tayo ay habang buhay. Hindi na tayo maaring maghiwalay pa. Liu Ruyan. Sa harap ng lahat ng mga kilalang tao, ginawa mo ang ganoong kahihiyan sa sarili mo. Kaya bang panagutan ng angkan ng Liu ang gulong ginawa mo? Ang aming angkan ng Liu ay natural na kayang panagutan. Ikaw naman, Han Tsuer, inudyukan mo ang 7 angkan, natapakan ang kasunduan, at gusto pang patayin ang dragon. Sa tingin ko, ang magandang araw ng inyong 7 angkan ay matatapos na. Isang mababang angkan sa 8 angkan. Hindi lang sinira ang sarili, kundi kumampi pa sa kalaban. Pagkatapos ng araw na ito, wala nang pwesto ang angkan ng Liu sa 8 angkan. Ang babae ng angkan ng Liu ay nagsalita ng walang galang. Pinagtaksilan ang 8 angkan. Dahil dito, tuluyan na siyang alisin sa listahan. Huwag. Isang hamak na insekto. Anong karapatan mong galawin ang kapalaran ng 8 angkan? Ang angkan ng Liu ay marunong tumanaw ng utang na loob. Sapat ang kakayahan upang dalhin ang kapalaran ng dragon. Dahil ang 7 angkan ay nakalimot sa utang na loob. Ngayon, ang lahat ng kapalaran ay babalik sa angkan ng Liu. At kayo, walang galang, mayabang, dahil sa pera at kapangyarihan. Nawala ang inyong pagkatao. Tiyak na daranas kayo ng parusa ng langit. Kung gayon, hayaan mong ang parusa ng langit na ito ay bumagsak sa akin. Tatay, ginintuang palaka. Ayos lang ako. Ikaw ba yan? Ang pumatay sa 8 dragon, minumura ang ginintuang palaka. Huwag kang mag-alala. Nagsisimula pa lang ang parusa ng langit. Ito ang tambol na pang-amo ng dragon. Kailangan lang itong patunugin ng 1 beses. At mapapaamo na ang sinaunang demonyong dragon. Kayo, ang 8 angkan. Sinira ninyo ang kasunduan sa kasal. At ininsulto pa ang ginintuang palaka sa Suolongding. Dahil dito, malapit nang makawala ang demonyong dragon. Ngunit dahil sa 500 taon na nakalipas, ang utang na loob sa pagliligtas ng buhay, kung ngayon lang kayo, ay luluhod at magbibigay galang sa Suolongding. May liligtas ko pa kayo. Muling ikulong ang dragon. Kung hindi, kapag nakawala ang 8 demonyong dragon, wala nang umaga sa Daxia. Ang huni ng dragon kanina, hindi kaya, ang pagpapawalang bisa ng kasunduan sa kasal ng 8 angkan, ay talagang ikinagalit ng Celestial Emperor. Malapit nang lumabas ang demonyong dragon. Kapag may kakaiba sa langit at lupa, tiyak na may malaking mangyayari. Mga pinuno ng angkan, ang ating mga ninuno, ang pundasyong pinaghirapan. Paano natin hahayaan na siya? Angkinin ang lahat ng karangalan? Ang mga panlilin lang niya ay para lang. Ang lahat ng marangal na angkan ay lumuhod sa kanyang paanan. Qin Yuan. Qin Yuan, para lang mapakasalan mo ako. Talagang nagpakahirap ka. Sa mukha mong parang bilog na tinapay, at sa mga kapatid mo, puno ng teknolohiya, wala akong kahit kaunting interes. Sino ang tinatawag mong bilog na tinapay? Gago, lahat sa akin ay totoo. Bata. Kanina ako, si Han, ay inatake ng lumang sakit. Kaya ka nagtagumpay. Inagalala ko kayo. At ikaw, sa ilang salita lang ng palilinlang, mula sa mundo ng mga manloloko, gusto mong ang aming 7 angkan ay lumuhod sa sirang dragon ding na yan? Lumuhod? Napakawalang kahinturan. Ikaw ang opinion leader. Di ba, kung gayon, ang paghatol ay magsisimula sa angkan ng Han mo. Ang angkan ng Han ay dati lang, mga refugee na tumatakas sa tagutom. Matapos magsimula ang Celestial Emperor, nakakuha sila ng lakas ni Gao Chen, kaya sila yumaman sa negosyo, yaman sa loob ng 100 taon. Kung hindi, paano magkakaroon ng pagkakataon ang mga refugee? Nagsisinungaling ka. Ang yaman ng angkan ng Han ay mula sa 500 taon. Ang mga ninuno ng angkan ng Han, sa bawat henerasyon, ay nagtayo ng yaman sa pamamagitan ng negosyo. Ako, si Han, ay hinding-hindi papayag na burahin mo ang mga nagawa ng aming mga ninuno. Ngayon, ang aming angkan ng Han ay tinutulungan pa ng angkan ng yan na may ari-arian sa buong mundo. Kung may pasasalamatan man, dapat ay ang angkan ng yan
Wala itong kinalaman sa basurang ding mo. Kung gayon, tingnan natin kung kayo, ang 8 angkan, ay makakayanan ang parusa ng langit. Ang pagmimina ng ginto sa kontinente ng Europa, ang presyo ng ginto ay hawak ng angkan ng Han. Kahit ang mga pinuno ng iba't ibang bansa ay umaasa sa gold exchange rate ng angkan ng Han. Sa panahong iyon, ang angkan ng Han ay magiging kasinyaman ng isang bansa. Kung sinasabi mong parusa ng langit yan, sige, hayaan mong dumating ang parusa ng langit ng mas matindi pa. Ang dragon. Umiyak ng luha ng dugo. Ang Suolong Ding, na maayos naman, ay biglang umagos ng luha ng dugo. May parusa ng langit nga ba talaga? Huwag kayong magpaloko sa kanya. Kalokohan ang dugo't luha. Sa tingin ko, singaw lang yan. Hindi ito ang malaking entablado mo para magpakitang gilas. Hindi ka dapat nasa gitna ng entabladong ito. Paasa lahat, mag-perform ng magik. Mukhang ang demonyong dragon na nagbabantay sa angkan ng Han ay hindi na makakulong. Ang demonyong dragon ay lalabas, magdadala ng kapahamakan sa mundo. Mawawala ang kapalaran. Mamamatay sa 9 na kalangitan. Takbo, guguho ang minahan. Mamamatay sa 9 na kalangitan. Sa tingin ko, baka, hindi mo na makita ang bukas. Tatay, Bakit pa natin siya kinakausap ng ganyan? Ano ba? Bugbugin na lang natin siya at itapon palabas. Para wala ng mga impostor na tulad niya. Ang manggugulo sa aming 7 angkan. Ginoong Qin. Ang 7 angkan ay may malawak na impluensya. Hindi kaya umalis na lang muna tayo? Huwag kang magmadali. Ang magandang palabas ay paparating pa lang. gumagalaw ang Suolong Ding. Tingnan mo, buhay ang dragon. Nagpapanggap pa rin. Ngayon, sa harap ng lahat ng angkan sa Jiangcheng. Sige, patayin mo na ang dragon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapangga. Kung gayon, maghanda ka. Pagkatapos ng pagpatay sa dragon, tiyak na magkakawatak-watak ang angkan ng Han. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Huling hininga na lang. Wala nang lakas. Naghihingalo na. Kung gayon, tingnan natin kung sino talaga ang nasa huling hininga. Ngayon, napatay na ang dragon. Nasira na ang kasunduan sa kasal. Nasaan ang parusa ng langit na sinasabi mo? Ang sinabi mo, hindi na makikita ang liwanag magpakailanman? May nangyari. Masamang balita, Emarhan. Nagkaroon ng aksidente sa minahan ng ginto sa kontinente ng Europa. Natabunan ang pasukan ng minahan. Mahigit 100 ang namatay. Paano nangyari yan? Kalokohan. Ang minahan na yon ay hinukay gamit ang pinakabagong teknolohiya. Paano yan guguho? Hindi. Impossible yan. Totoo yan. Kayo yan. Kayo ay nagsasabuatan para lokohin kami. Umalis kayong lahat. Huwag na kayong tumapak sa Daxia kailanman. Umalis. Ang demonyong dragon ay sumusugod. Bumababa ang kapahamakan at kaguluhan. Kahit mga Diyos ay hirap ng makaligtas. Tama na. Tama na. Ang mga maliliit mong panlilinlang ay hindi makakapanlinlang sa akin. Hindi ba sinabi mo kanina, nasisimulan mo ang paghatol sa angkan ng Han? Hayaan mo siyang dumating. Tingnan natin kung anong magagawa ng sirang dragon na yan sa akin. Tatay, Ang mga mata ko. Tatay. Pinuno ng angkan ng Han. Ang sakit ng mga mata ko. Sir, tulungan mo si tatay. Ang sakit ng mga mata ni tatay. tulungan niyo ang tatay ko. Masyado kong minamaliit ang batang ito. Hindi ko inakala na marunong din siya ng pangkukulam. Pero para sa akin, mga walang kwentang trick lang yan. Ito ba ang tinatawag mong pausa ng langit? Hindi naman pala ganoon kalakas. Pinuno ng angkan ng Han. Kumalma ka. Ang mga mata ko. Kumalma ka.
Ito ay libu-libong taong lumang malambot na jade. Ito ay bagay na nagbibigay proteksyon. Ngayon, ito ay para sa pinuno ng angkan ng Han. Pinigilan ang pagguho ng lahat. It's here. Para iligtas ang iyong ama, inilabas ang lahat ng kayamanan, ang angkan ng yan. Maraming salamat, Batang Panginoon, sa pagpapagaling sa aking mata. Hindi ko po ito malilimutan. Ikaw. At ikaw, nilapastangan ang Dragon Ding. Hindi na kayo maililigtas ng mga Diyos. Ikaw ang gumawa nito sa aking ama. Pinatay mo siya. Bakit ka napakasama? Hindi ko man lang. Siya ginalaw. Paano ko siya sinaktan? Kayo ang nanggulo sa demonyong dragon. Parusa ng langit lang yan. Anong pausa ng langit? Nagsisinungaling ka pa dito. Ngayon, ang angkan ng yan ay magbibigay sa iyo ang leksyon. Akala ko hindi ka lang makatanggap. Kaya ka nanggugulo sa Dragon Slaying Assembly. Hindi ko inakala na dahil dito, papatayin mo ang mga tao. Kung hindi mo makuha, sisirain mo. Buti na lang at matagal na akong nakipaghiwalay sa iyo. Kung hindi, kapag ikinasal, ang aking mga ninuno, Mga Ginoo, makinig kayong lahat. Ang ganitong kasamang tao, hindi dapat. Hayaan siyang maging masaya. Dapat siyang gawing pinakamasahol na tao. Putulin ang kamay, putulin ang palad. Dukitin ang mata, putulin ang dila. Tanso sa tainga. Hiwain ang ilong ng kutsilyo. Ikulong sa harap ng libingan. Ang mga ninuno ng 7 angkan. Mga tao, Ang kuliglig ay nanginginig sa puno. Hindi alam ang sariling kakayahan. isang grupo ng mga walang silbi. Umalis kayong lahat. Umalis. Ikaw, mayroon kang ganitong kapangyarihan. Sino ka ba talaga? Ako. Natural, narito ako upang tuparin ang utos ng langit. At hatulan kayong lahat. nakakatakot naman. Ang aming angkan ng Pei ay mga henyo sa agham. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa kasamaan mo? Ikaw, Pei Ying, sinasabi mong ikaw ay nag-aral sa Harvard. Pero ang totoo, nagdonat ka lang ng gusali sa eskwelahan. Hindi mo nga maabot ang pamantayan sa pagpasok. Bobo. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Inggit ka lang. Inggit ka sa amin. Pero ikaw, buong araw kang nakikipaghalubilo sa mga mayayamang negosyante, handang maging alaga nila. Walang kahihiyang nagpapagamit at nagpapalaro para makakuha ng suporta. Paano mo pa masasabi na hindi mo siguro sasabihin na lahat ng ito ay pinaghirapan mo para makuha mo? Hindi ko ginawa. Kung gayon, pakiusap sa mga boss na narito. Linawin ninyo para sa akin. Totoo ba ang sinasabi ko? Huwag kang magmadali. Ngayon, ikaw naman. Ikaw, hindi mo pa nga nalalampasan ang unang antas, ang sikretong sining na ipinasa ng iyong mga ninuno. Buong araw kang nagmamayabang sa iyong maliit na, panloob na lakas at nagmamataas. Inaagaw mo ang mga merito ng iyong mga tauhan. At nangangarap ka pang palitan ang angkan ng Zhao para maging martial god overlord. Nakakatawa talaga. Ikaw, munting bata ng angkan ng Xie. May ganoon kang ambisyon. Wala akong ganoon. Nagsisinungaling siya. Lahat kayong narito na nagpapanggap ng mga dakilang pamilya ng Dacia. Sa loob ay bastos at walang kwenta. Mga oportunista para sa kaunting kasikatan at yaman. Inaapi ang mahihirap na mamamayan. Nagsasamantala sa pagdurusa ng iba. Kayo na may masamang hangarin, sakim at walang kabusugan. Karapat dapat ba kayong sambahin ng lahat at mamuno sa iba? Bagamat talagang nakakadiri at kahiya-hiya kayo. Ngunit dahil sa pagliligtas ng buhay ng inyong mga ninuno, 500 taon na ang nakalipas, at sa kanilang ambag sa Dacia, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Ang angkan ng Han ay nagpakawala ng Gauchen Dragon, wala ng pag-asa para sa kanila. Ngunit ang natitirang 6 na angkan, kung luluhod kayo ng 3 beses at yuyuko ng 9 na beses, sa Dragon Taming Drum, at taos pusong magsisi, hindi ko babawiin ang biyaya ng Celestial Emperor. Maaari pa rin kayong magtamasa ng inyong kasalukuyang karangyaan at yaman. Makapangyarihan sa lahat, ngunit may pusong mapagmahal. Siya nga ang lalaking pinili, ni Liu Ruyan. Qin Yuan. Sayang naman at hindi ka pa nakakakuha ng Oscar. Sa galing mo sa pagdidirek at pag-arte. 2 walang kwentang nilalang na nagpapanggap na matalino. Han Tsuer, huwag ka nang magmatigas pa. Hindi ba tama ang sinasabi ni Qin Yuan? Kung saan-saan lang sila nakakuha ng sismis. Gusto lang kaming paghiwalay. Tama si Xur. Kahit na ang aming mga inapo ay hindi ganoon kagaling. Ang kayamanang naipon ng aming mga ninuno at kasikatan ay pawang pinaghirapan nila. Anong kakaibang lakas o kapangyarihan ng Diyos? Hindi kami maloloko niyan. Tingnan ninyo ang aming angkan ng
puputulin ang dragon. At ang mga tsismis ay mawawala na lang. Hindi lang namin puputulin. Ang aming angkan ng Pei ay durugin pa. Ang sirang dragon na ito. Mulang gayon, ipahahayag namin sa buong mundo na ang pag-unlad ng aming 7 angkan ng Dacia Ay hindi nangutang ng pabor kaninuman. o humiram ng kapalaran mula kaninuman. Ang aming angkan ng Zhao ay puputol din. At hinding-hindi kami magsisisi. Hindi ko akalain. Kayong mga walang utang na loob na inapo ay magiging ganoon kalapastangan. Ang angkan ng Han ay nagutom at tumakas. Inakala mo bang ang angkan ng Simo ay mas malakas kaysa sa angkan ng Han? Pareho kayong kumain ng balat ng puno, ginawang alipin at hayop ng mga makapangyarihan. Kung hindi dahil sa biyaya ng Celestial Emperor, nakatakas ba kayo noon sa bundok kung saan nagkakainan ng mga tao? Walang galang. Anong karapatan mo para pag-usapan ang aking 7 pinuno? At ikaw, Pamilya Pei. Kulang ka sa lahat, balo, ulila, nag-iisa, at may kapansanan. 500 taon na ang nakalipas. Ang Pamilya Pei mo ay mahina ang kapalaran sa mga anak at madalas ay hindi umaabot ng 30 kung hindi dahil sa pagpapala ng Celestial Emperor. Akala mo ba ang Pamilya Pei mo ay magkakaroon ng maraming anak at mahabang buhay? Lahat yan ay biyaya ng langit. Walang alam na bata. Paano mo nagawang insultuhin? Ang ninuno ng Pamilya Pei. Ang Pamilya Yemo, Pamilya Lin, Pamilya Zhao at Pamilya Qiu. Mga kilalang angkan sa mundo, daan-daang taon ng pag-iipon para lang makakuha ng kaunting karangalan. At kayong 7 angkan, bawat isa ay nangunguna sa daksya, kayamanan at prestihiyo, walang katapusan. Kung hindi dahil sa pagpapala ng Celestial Emperor at suporta ng Dragon's Fortune. Kayo ay tulad ng mga nasa mundong ito, parang alikabo, mga walang silbi. Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para hamunin ako? Sa pamumuhay sa mundo, kahit walang talento o kaalaman, walang kapangyarihan o mababang posisyon. Ang pagiging walang utang na loob. Hindi kayo dapat mahiya, mukhang ang Dragon Taming Drum. Ay mayroon ding sama ng loob sa inyo. Ngayon, lumuhod kayo at magsisi. Maaari ko pa kayong patawarin sa huling pagkakataon. Nakita mo ba? Walang nakikinig sa iyo. Paulit-ulit mong sinasabi na darating ang parusa ng langit. Gayon, ang kapalaran ng aming angkan ng Han ay naputol na. Nasaan ang parusa ng langit na sinasabi mo? Bakit hindi ko makita? Huwag kang magmadali. 3 antas ng parusa ng langit ang darating. Ang kanina ay ang una, at ikalawang antas, ang inyong angkan ng Han ay hindi na makakabangon pa. Presidente Han. Totoo ang balita tungkol sa pagguho na minahan ng ginto. Mayroon ng 700 biktima. Ang Dacia ay sinluhan na ang lahat ng aming pinagkukunan na mineral. Ano? Ano ang sinasabi mo? At saka, kumalat na ang balita tungkol sa pagselyo ng aming minahan ng ginto. Gayon, Nakakagulo ang mga shareholder na mag-withdraw ng puhunan. marami nang naibentang stock. Ang mga stock ay marami nang naibenta. Pinuno ng angkan ng Han. Sa tulong ng aming angkan ng yan, hindi babagsak ang angkan ng Han. Sinabi kong hindi babagsak ang angkan ng Han, kaya hindi ito babagsak. Ang yan sa Yanzu. Walang galang. Paano mo nagawang bagitin ang pangalan ng ninuno ng aming angkan ng yan? Noong kaibigan ko pa siya, baka hindi pa pinapanganak ang lolo mo. Ikaw. Paparating na ang 3 kalamidad. Ang isang uod na may maraming paa, kahit patay na, hindi pa rin bumibigay. Hanggat may hininga pa ang aming angkan ng Han, tiyak na babangon kami muli. Kailangan mo pa rin ng tao para mangyari yan. Huwag mo akong takutin. Pinuno ng angkan ng Han tatay. Tatay, kumusta ka, tatay? Pinuno ng angkan ng Zhao. Maghanda ka na para sa libing ng pinuno ng angkan ng Han. Makiramay. Hindi tama. Ang 1,000 taong lumang malambot na Jade, malinaw na ibinigay na sa pinuno ng angkan ng Han para pawiin ang masamang espiritu. Ano ang nangyayari dito? Buhay at kamatayan, kapalaran at kalamidad. Sarili mong parusa ng langit ang hinahanap mo. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Sisiguraduhin kong babayaran mo ang lahat. Clear. Ang masasamang tao ay may sariling parusa mula sa langit. Huwag mong dungisan ang iyong mga kamay. Hoy, bata, sasabihin ko sa'yo. Nasabi ko na sa tatay ko, kapag dumating ang tatay ko, tingnan natin kung paano ka pa makakapagtanggol. Bahala ka. Kahit hukayin mo pa ang iyong lolo sa tuhod, mula sa lupa, sasabayan kita, ikaw. Pinuno ng angkan ng yan. Dumating na si Zhao Haikyong. Dumating na ang tatay ko. Tingnan natin kung paano kaluluhod at magmamakaawa. Tay. Dumating na ang anak ko. Ang demonyong ito, hindi lang nanggulo sa Dragon Slaying Assembly.
Pinatay pa niya si Tito Han. Tay. Ang taong ito, hindi lang nakasakit sa 7 angkan. Paulit-ulit pa niyang ininsulto ang angkan ng yan. Sinabi pa niyang huhukayin niya ang aking lolo sa tuhod. Mula sa lupa. Talagang walang batas. Talagang matapang siya. Naglakas loob siyang bastusin ang angkan ng yan. Ang angkan ng yan mo. Hindi karapat-dapat sa aking respeto. Magaling, bata. Gusto mo talagang mamatay, di ba? Kung gayon, hayaan natin tapusin siya ng lahat. Huwag kang magmadali sa pagpatay sa kanya. Tingnan muna natin kung ano ang nangyari sa pinuno ng angkan ng Han. Walang lason sa kanyang dugo. Sigurado ka ba na nilason si Tio Han? Ang aking ama. Ang aking ama ay walang sakit bago siya namatay. Siya nga. Siya nga ang pumatay sa aking ama. Nandito tayong napakarami. Hindi siya makakatakas. Bibigyan namin si Tio Han ng katarungan. Kinyuan, hindi ka pa rin aamin sa kasalanan mo. Ano ang aminin ko? Ang angkan ng Han ay pumatay sa demonyong dragon. Ginalit ang dragon at bumagsak sa kailaliman. Ito ang naging kapalaran nila. Nag-alay ng buhay sa langit. Ito ang kanilang kagagawan. Pinatay mo ang aking ama. Ngayon gusto mo pang magkunwaring walang alam. Ngayon, Ababayaran ko ang buhay mo. Sure. Kung gagawin mo yan, ikaw lang ang mapapahamak. Ako na ang bahala sa kanya. Ngayon, sa ngalan ng tagapagtanggol ng Hilagang Rehiyon, iaalay ko ang buhay mo sa langit. Ang posisyon ng tagapagtanggol ng Hilagang Rehiyon na ito Ngunit ang mga nagsasanay ng Datsya, ay hinahangad sa buong buhay. ang pangunahing anak na babae ng angkan ng Zhao, Ay hinirang na tagapagtanggol ng Hilagang Rehiyon. Gayon, ang Datsya na kabilang sa mga engkantado. Ang tagapagtanggol ng Hilagang Rehiyon. Sino ang hindi matapang at mahusay sa labanan? Bawat isa ay may karapatan. Si Bai Kipa ang libu-libong tao. Diyos ng Detsya. Ang aking anak na babae, si Zhao Heikyong. Karangalan ng angkan. Talagang karangalan ng angkan. Tatay, mamaya, si Emperador Beiki ay personal pang igagawad sa akin. Ang espada ng tagapagtanggol ng Hilagang Rehiyon. Narinig mo ba? Si Emperador Beiki ay personal na darating upang igawad ang titulo sa aking anak. Bilang lehitimong anak na babae ng angkan ng Zhou, nakapagtataka na promote siya bilang tagapagtanggol ng Hilagang Rehiyon. Hindi dapat maliitin. Dapat mo siyang pakisamahan ng maayos. Ngayon ang aking anak na babae ay nasa tuktok na ng tagapagtanggol ng Hilagang Rehiyon. Ang lahat ng tagumpay na ito ay kanya. Sarili niyang pinaghirapan at ginawaran pa ng dakilang Emperador Beiki. Tatanungin kita, ano ang kinalaman nito sa utos ng tiyan? Sa tingin ko, patuloy ka pa rin gagawa ng masama. Hanggang kailan pa ba? Isang walang kwentang pamahiin tungkol sa Suolong Ding. Gusto ninyong ipataw ang kapalaran ng isang Celestial Emperor sa aming angkan ng Zhou. Dahil sa ganyang kalokohan, para burahin ang mga dekada ng pagsisikap. At tagumpay ko, si Zhou Haikyong. Kalokohan. Anong klaseng Dragon's Fortune? Yan. Kami, ang angkan ng Zhao, ay hindi naniniwala sa ganyang kasamaan. Bakit muling naglalabas ng perlas ang dragon na yan? Hindi kaya ang angkan ng Zhou ay tatamaan din ng parusang langit? Ito ay tiyak na pagpapanggap lang at panloloko. Tigilan mo na ang pagpapalit-palit ng mukha. Kung kaya mo, ipakita mo sa lahat kung ano ang hitsura ng sinasabi mong walong dragon. Kung puro salita lang, para ka lang isang payaso na nagpapapansin. Huwag kang magmadali. Ang angkan ng Zhao mo ay malapit nang makita ang tunay na anyo ng demonyong dragon dahil sa paginsulto rito. Sa panahong iyon, kahit ang angkan ng Zhao ay babagsak sa kailaliman. Talaga namang napakayabang mo. Akala mo kung sino ka. Hindi mo alam ang iyong lugar. Ang angkan ng yan ay hindi kailanman nakikialam sa mga alitan ng mga angkan. At laging nagbibigay katarungan para sa angkan. Ngunit ngayon kayong mga mortal, naglakas loob na insultuhin ang aking mga ninuno. Ang aming angkan ng yan ay kailangan talagang turuan ka, ikaw na. Walang alam sa mundo. Na batang pasli. Tama. Kawalan ng respeto sa mga ninuno. Malaking kasalanan yan. Ikaw, bata, malapit ka nang mamatay. Pero ang daldal mo pa rin. Pinuno ng angkan na yan, sinusuportahan kita. Sinusuportahan ko rin.
Ginoong Qin, ang matandang pinuno ng angkan ng yan ay namuno sa angkan sa pakikipaglaban sa demonyong dragon at iginagalang ng lahat. Ginoong Qin, kung inaway mo ang ibang angkan, six lang. Pero, kapag ginagalit mo ang angkan ng yan, para mo nang kinakalaban ang buong angkan. Pumatay ng demonyo. Ngayon pala, kahit sinong pusa't aso, ay nagsasabing nakapatay sila ng demonyo. At namuno. Buhay pa ba siya? Buhay. Kung buhay siya, tawagin mo siya rito. Gusto kong makita kung anong demonyo ang pinatay niya. Ano? Ang mga ignorante ay walang takot. Kakatawa lang sa ninuno ng angkan ng yan. Ngayon, gusto mo namang burahin ang dakilang gawa ng matandang yan sa pagpatay ng demonyo. Ikaw na isang ordinaryong tao. Nakita mo ba? Dito ka pa magyayabang. Talagang nagmamadali kang mamatay. Sigaw. Hayaan mo siyang sumigaw. Kapag dumating ang lolo ko, ipapaturo ko sa kanya kung paano isulat ang salitang kamatayan. Huwag nang abalahin ang matandang yan. May tao ba dyan? Dakpin niyo siya. Haikyong. Hayaan mo siyang sumigaw. Tingnan natin kung gaano siya kalakas. Para galawin ang matanda sa aming pamilya. Mga Ginoo. Si Ginoong Qin ay nalito lang sandali. Kaya niya nilapastangan ang matandang yan. Sana ay mapatawad niyo ang kanyang pagkakamali. Huwag kang mag-alala. Yan Aotsu. Sino? Ang ganitong lalim ng panloob na lakas sa pagpapadala ng boses. Ang kanyang kapangyarihan ay tiyak na mas mataas sa akin. Paano lumitaw ang ganitong mataas na tao sa loob ng Daxia? Ano? Sumigaw lang ako sa kisame. At maririnig na iyon ni matandang yan. Maari ko bang itanong, Gino, bakit ninyo ako hinahana? Siyan? Yan Aotsu. Iniutos ko sa iyo na sa loob ng 3 minuto, pumunta ka sa pagtitipon ng pagpatay ng dragon. Kung hindi, huli ka na. Wala naman tayong alitan, Gino. Bakit ninyo ako tinatawag? Nang ganito? Ang tapang mo ay... May 2 minuto ka pa. Bata. Hindi mo ba talaga nairespeto ang angkan na yan? Unyango, kung magdadaldal ka pa, maghanda ka nang kolektahin ang bangkay ng anak at apo mo. Napaka-arrogant. Teka, sandali lang. Ano ang tawag mo sa akin? Mahal na Ginoo, mahal na Ginoo. Ang 2 bastos na batang yon. Anong laking gulo ang ginawa nila sa akin? Ang matandang Ginoo ng angkan ng yan, talagang darating? Tingnan ninyo, mga kaibigan. Akala ko kung anong gulo ang kaya niyang gawin. Kung anong laking kaguluhan. Nagbakita lang siya ng mas mataas na antas. Na panibagong trick. Pagpapadala ng boses sa malayo. Ang pagtatago ni matandang yan ay matagal nang hindi totoo. Ano ka ba para? Para lang kay matandang yan? Napakawalang alam mo. Hindi lang yan. Sa harapan ng daan-daang pamilya, ganyan mo hinahamak si matandang yan. Dahil sa lumang sakit na naiwan ng pagpatay sa demonyo. Gusto kong makita kung paano ka sa huli, mismo ang sarili mo, ang magpapahamak. Hoy, bata. Paano mo nagawang insultuhin ang lolo ko ng ganyan dahil sa lumang sakit na naiwan, ang pagpatay sa dragon? Ang huling taong nagsabi niyan sa kanya ay matagal nang nagre-reincarnate sa impyerno. Akala ko isa ka lang ordinaryong tao na mamumuhay ng payapa. Pero dahil naglakas loob kang insultuhin ang aking ama, hindi na kita palalampasin. Mga mandirigma ng angkan ng yan. Mga mandirigma ng angkan ng yan. Ang mga mandirigma ng angkan ng yan ay sinanay mula pagkabata. Bawat isa ay may kasanayan sa martial arts. Ang pinakamahusay na hukbo ng mandirigma sa Daxia. Ang reputasyon ng mga mandirigma ng angkan ng yan ay kilala. Ngayon, narinig ko na ang tungkol sa kanila, pero mas maganda ang makita. Tunay ngang sila ang pinakamahusay na mandirigma sa Daxia. CJ, kung gayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na kakayahan ng mga mandirigma ng angkan ng yan. Sa loob ng wala pang kalahating minuto, gagawin kong abo ang hambog na batang ito. Bago siya parusahan, dapat muna nating tapusin ang pangunahing layunin ng Dragon Slaying Assembly na ito. Ang pagpatay sa 8 dragon na ito ay ipapaalam sa buong mundo. Ang karangalan ng aking mga ninuno ay dahil sa sarili ko. Zhao Haikyong, nakita mo ang sinapit ng angkan ng Han. Nakita mo ang kahihinatnan ng pagpatay sa dragon. Ay hindi mo kayang panagutan. Huwag mo akong takutin sa angkan ng Han. Walang epekto yan. Sage. Pag-isipan ninyo ng mabuti.
Pagkatapos ng pagpatay sa dragon, kapag lumabas ang demonyong dragon, at nabasag ang Suolong Ding, ang Daxia ay mapupunta sa matinding kapahamakan. Sa panahong iyon, ang tinatawag ninyo, marangal na angkan, hindi lang kayamanan at karangalan, pati buhay ay mahihirapan kayong panatilihin. Ang dami mong sinasabi. Gusto mo lang magpatagal ng oras. Hayung hayaan mong ang angka ng siye ang unang pumutol. Sa dragon na ito, kung may papatay man, kami ang pamilya Zhou ang mauuna. Kung mas maaga kang tumanggap sa katotohanan, siguro ay makakapamuhay ka pa ng normal. Kung patuloy kang magmamatigas, kung gayon, wala akong magagawa kundi ihatid ka. Anong parusa ng langit? Puro kasinungalingan. Ngayon, ang pag-activate ng kapalaran ng Celestial Emperor na ito ay pinawalang bisa ng aming pamilya Zhu ng walang laban. Ang kapalaran ng dragon ng aking angka ng Q. Ako ang sisira. Ako, Sai Yinin, ay papatay ng dragon upang patunayan ang aking sarili. Ako, si Pei Ying. Ako, si Yizhi. Papatay ng dragon upang patunayan ang aming sarili. Gayon, lahat ng kapalaran ng dragon ay pinutol na namin. Tingnan natin kung kaano mo pa. Kami babantaan gamit ang pag-activate ng kapalaran ng Celestial Emperor. Ang 8 angkan, ang kasinungalingan, ay kusang mawawala. Ang sinasabing Celestial Emperor ay makikita lang kami na pinuputol ang kadenang ito. Liu Ruyan. Pumatay ng dragon. Ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyong angkan ng Liu. Impossible. Ako, si Liu Ruyan, ay hinding-hindi magtataksil. Ang desisyon ng matandang ninuno. Liu Ruyan, handa ka bang mamatay para sa katapatan? Huwag kang mangara. Ay, isang pares ng baliw na magkasintahan. Kung gayon, maging takas na magkasintahan kayo. Pinuno ng angkan ng yan. Ang susunod na bida ay ipinagkakatiwala ko sa inyo. Mga mandirigma ng angkan ng yan, makinig. Ang taong ito ay may malalim na kasalanan. Patayin. Walang patawad. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Ama, bakit ka narito? Talagang lumabas na si matandang yan. Ano ang ginagawa ninyong kaguluhan dito? Lolo, ang batang ito ay nagsasalita ng kalokohan dito. Iniinsulto ako. Ito ang oras para pausahan ko siya. Hindi lang niya ininsulto ang 7 angkan ng Daxia. Sinabi pa niya na ang aming angkan ng yan ay pinamumunuan niya. At higit pa, iniinsulto ka pa niya. Tama. Paulit-ulit niyang sinusuway ang angkan ng yan. At nagkakalat pa ng maling impormasyon. Nililin lang ang Daxia at ang iba't ibang angkan. Ang ganitong uri ng salot ay dapat itapon sa kailaliman at hiwain sa libu-libong piraso para lang maibsan ang galis sa puso ko. Ayusin siya. Lolo, huwag kang magmadali. Ang unang saksa, ako ang gagawa para makita ng lahat. Ang galing ng mga inapo ng angkan ng yan. Ikaw na walang hiya ka. Lolo, bakit niyo ako sinasaktan? Tatay, bakit niyo sinasaktan si Miekong? Ano ang ginagawa niyo? Wala akong kakayahang maging tatay mo. Kung hindi lang dahil sa respeto sa pinuno ng angkan, dapat kang paghiwa-hiwain. Lolo, ano ang ibig niyong sabihin? Nagalit ba tayo sa isang dakilang tao, kaya kayo ganyan kagalit? Ang mga inapo ng angkan ng yan ay walang galang at walang alam sa patakaran. Kung may nagawa kaming mali, Pakiusap, mahal na Panginoon, patawarin niyo kami. Ang angkan na yan ay susunod sa anumang desisyon na mahal na Panginoon. Ikaw, Sino ka ba talaga? hindi mahalaga yan. Kailangan mo lang kandaan. Kung susunod ka sa akin, sisiguraduhin kung magiging payapa ang buhay mo. Bibigyan kita ng karangyaan at kayamanan. Yan Ao Tzu. Ngayon, ang 7 angkan ay naglakas loob na magsalita tungkol sa pagpatay sa dragon.
Ako ay dumating upang pigilan ito. Ito ay original na. Usapin ko at ng 7 angkan. Ngunit ikaw, angkan ng yan, ay nakialam at paulit-ulit na kumakalaban sa akin. Ang apo mo ay nakipagsabuatan kay Hansuer at naglabas pa ng libu-libong taong lumang malambot na jade sa pag-aakalang makakalaban sa parusa ng langit. Ang anak mo at ang babae mula sa angkan ng Zhao ay nagkaisa at nagtipon ng mga mandirigma ng angkan ng yan upang ako ay pagputol-putulin. Ngayon, ano naman ang gagawin mo sa akin? Kataas-taasan, nagkakamali po kayo. Kahit bigyan pa ako ng 10,000 tapang. Hindi maglalakas loob ang yan na ito na bastusin ang kataas-taasan. Bakit hindi ka pa lumuhod? Ang angkan na yan ay karapat-dapat mamatay. Mga-guwardiya, ipatupad ang batas ng pamilya. Mga-guwardiya, ipatupad ang batas ng pamilya. Opo. Tatay, ano po ang ginagawa ninyo? Bakit kayo nakatunganga? Hindi pa ba kayo kikilos? Tingnan ko kung sino ang maglakas loob. Nagre-rebelde na ba kayo? Kayo dalawa, hindi pa ba kayo agad hihingi ng tawad kay Ginoong Qin? Baka sakaling kawa niya kayo, at bigyan kayo ng pagkakataong mabuhay. At saka, simulan gayon, pinatalsik ko na kayo sa angkan na yan. Ano? Ginoong Qin, ako po ang may kasalanan sa pagpapalaki sa aking mga anak. Naparusahan ko na po sila. Kasya po ba ito sa inyo? Ang iyong mga kilos ay patas at walang kinikilingan. Salamat din sa iyong mabuting pag-uugali, kaya ang iyong angkan ng yan ay mabilis na umunlad sa mga nakaraang taon. Lahat po ito ay biyaya ni Ginoong Qin. Hindi ko po ito malilimutan kailanman. Hindi sa mga nakaraang taon. Ikaw ay matyagang naghahanap. Ngunit walang balita kay Ginoong Qin. Kung muli kang lilitaw. Buong suporta ang ibibigay ng aming angkan na yan. Dahil sa iyong mga kilos, na sumusunod pa rin sa patakaran, ililigtas ko ang iyong buhay. Tumayo ka na. Salamat, Ginoong Qin. Lolo yan. Ang taong ito ay nagsasalita lang ng walang kabuluhan dito. Huwag po kayong magpaloko sa kanya. Kaninong bastos na babae ito? Paano siya naglakas loob? Nasiraan si Ginoong Qin dito. Sampalin. Opo. Seer, Ikaw na apo ng pagong. Tingnan mo kung anong klaseng tao ang kinakasama mo. Ito ay nagdudulot lamang ng kahihiyan. Sa aming pamilya Qin. Ipinapahayag ko, simulan gayon. Wala nang ugnayan sa angkan ng Han. I-blacklist ang angkan ng yan. Lahat ng ari-arian nila sa Jiangchen. Lolo yan. Huwag po kayong maglakas loob. Kung lalapit ka pa, patay ka. Lolo yan. Hindi ba't sumusobra na kayo? Hindi lang kayo walang pinapanigan. Itinuturing niyo pa ang baliw na ito bilang tagapagligtas. At sinasaktan niyo pa ang sarili ninyong mga anak at apo. Maging, pati ang aming 8 angkan ng Jiangsheng ay gusto niyo ring apihin. Sa tingin ko, Hindi ba't masyado na kayong nakikialam? Sino ka naman? Bagong guardian ng Northern Region Guardian Hall. Zhou Haiqiong. Ano? Ang Northern Region Guardian Hall ay darating din para apihin ako. Kung deti, baka may takot pa ako. Gayon, hindi na karapat-dapat ang Guardian Hall. Ipinapahayag ko, ang aming angkan na yan sa Jiangcheng. Ipagbabawal, ang lahat ng 8 angkan maliban sa angkan ng Liu. Ipatupad agad, walang eksepsyon. Matandang yan. Ano po ito? Binibining Liu, kung hindi po kayo tututol, ang angkan ng Liu ay ilalagay ko bilang tanging kasosyo ng angkan na yan sa Jiangcheng. Ibigay ang mga dokumento. Opo. Tingnan ninyo, narito ang 100 park. Nagkakahalaga ng 10 bilyon. At narito ang kontrata ng shares na may market value na humigit kumulang 100 bilyon. Mabuti at marunong kayong umintindi. Palalampasin ko ang inyong angkan ng yan. Maraming salamat, mahal na Ginoo. masyado kaming nagmadali na yon. Kaya napahiya kami sa inyo. Kung may kailangan po kayo sa hinahara, sabihin niyo lang po sa akin, kayan. Buong puso po kayong tutulungan na aming angkan na yan. Naway ang angkan ng Liu ay maging isang nangungunang pamilya. Matandang yan. Pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Kahit na iginagalang ka namin, kaming 8 angkan, hindi ibig sabihin na susuko kami sa iyo. Ngayon, ang aming angkan ng Zhou ay nasa ilalim ng proteksyon ng tanggapan ng tagapagtanggol. Kung haharangin mo kami, para mo na ring hinahamon ang lahat. Siya lang, anong kakayahan niya para tulungan ang angkan ng yan laban sa tanggapan ng tagapagtanggol? At kami rin, ang angkan ng Q. Ang anak kong si Q Yue ay malapit nang maging santa ng sekta ng Taoismo. Kahit pa ang angkan ng yan ay mang-api sa 8 angkan ng Jiangcheng at kayanin ang galit ng tanggapan ng tagapagtanggol. Pero,
hindi ninyo kayang labanan ang kataas-taasang kapangyarihan ng sekta ng Taoismo. Sa oras na yon, ang haharapin ninyo ay ang ganap na pagkalipol. Huwag po, huwag po. Lolo, nalilito na po kayo. Magpakatino po kayo. Dahil lang ba kay Qin Yuan, sa baliw na iyan, sisirain nyo ang angkan ng yan, ang kapalaran ng buong pamilya. Bakit ka tumatawa? Tinatawanan ko kayong 8 angkan. Ang talim na hawak ninyo ay walang iba kundi kamangmangan at kayabangan. Tinatawanan ko kayo na umabot sa tuktok. Ngunit mula ulo hanggang paa ay puro kamangmangan. Tinatawanan ko kayo na nag-aakalang kayo'y maluwalhati at dakila. Ngunit kayo'y kaloob na pinakiusapan ng may kababaan. Ikaw ang hamak na nagmamakaawa. Qin Yuan, anong karapatan mo? Nasisihin kami dito. Ako ay hamak at mababa. Sig. Ngayon, ibubunyag ko ang aking tunay na pagkatao. Iginagalang kong inaanyayahan si Ginoong Qin na umakyat sa trono. Ako, si Qin Yuan, na may titulong Celestial Emperor, ay nakaupo sa itaas ng kalangitan. Pinupuksa ang mga demonyo, kinokontrol ang kapalaran, walang makakatalo. Hindi kayo karapat-dapat na maging kalaban ko, kahit na magmatigas kayo, at maging kalaban ko. Sa huli ay hahantong kayo, sa walang hanggang kapahamakan. Ang pagkakataon sa Dragon Taming Drum ay wala na. Kayo, mamatay na kayo. Huwag kang magpakalat ng mga kasinungalingan dito. Ngayon, lahat ay payapa. Walang anumang parusa ng langit. Binibini, may malaking problema. Ang bodega ng ari-arian ng Itanexi ay biglang sumabog. Mahigit kalahati ng aming kayamanan ay masisira. Ano? Paano nangyari ito? Hindi pa natutukoy ang dahilan. Pero buti na lang ang pinakamalaking bodega. Hindi pa bumabagsak. Ako ang nag-uutos sa pagpatay ng apoy at paglikas. Pinuno, masamang balita. Ang ating hangganan na kampo ng Tige Ay may traitor. Ibinenta tayo. Ngayon, ang kalaban. Ay umatake sa atin mula sa harap at likod. Ang isa ay nasa pagitan ng 2 apoy. At malaki ang nabawas sa ating piling sundalo. Ano? Paano nangyari na ang piling hukbo ng aking angkan ng Zhao? Ay nagtamo ng ganitong kalaking pinsala. Mayroon pa ring ilang sundalo. Na buong lakas na lumalaban. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat para lumaban. Kaya ba, ang pagpatay sa dragon ay magdudulot talaga ng parusang langit? Totoo ang lahat ng ito. Sinabi ko na. Kayong 8 angkan, walang makakatakas. Hintayin ninyo, nagsisimula pa lang ang palabas. Qin Yuan, hindi na namin babawiin ang kasunduan sa kasal na ito. Patawarin mo kami. Ang mga ari-arian ng aming angkan ng Si ay nasa bodega. Kung patuloy itong sasabog, baka ang buong angkan ng Si ay tuluyang matapos. Anak. Ang hukbo ng angkan ng Zhao ay matapang at nagkakaisa. Maayos naman ang lahat. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng traidor. Ngayon, hindi lang kami ipinagkanulo. Halos pa kaming nalipol. Paano na ito? Qin Yuan, ano ba ang pinagagagawa mong panlilinlang? Matagal ko nang sinabi. Kung ipagpapatuloy ninyo ang inyong kagustuhan, at pilit na puputulin ang ulo ng dragon, kung gayon, nakatakda na ang inyong kapalaran, tiyak na kayo ay mapapahama, maikling buhay na walang yaman, nawawalang kapangyarihan at kamatayan. Ito ang inyong presyo ng pagiging walang utang na loob. Ikaw, Qin Yuan, huwag kang masyadong magyabang. Nagkataon lang ang lahat ng ito. Nagkataon. O baka, ikaw ang nagmamanipula. Hanggang ngayon, ang aming angkan ng Q ay walang anumang sakuna na nangyari. Iyan ay dahil sa aming angkan ng Q ay nasa ilalim ng proteksyon ng sekta ng Taoismo. Kaya ang iyong maliit na panlilinlang ay hindi makakayanig sa aming angkan ng Q. Ano ang nangyari? Sabihin mo. Pinangulang ko nila, may malaking loob. Ang aming angkan ng Q ay patuloy na. Tinatamaan ng kidlat. Lahat ng ari-ayan ay nawasa. Ano ang sinasabi mo? Ang aming angkan ng Q, lahat ng aming lupain, ay binabagsakan ng kidlat. Kalokohan yan. Paano mangyayari sa mundong ito? Ang ganitong kakatuwang bagay. Isa pa, kahit na totoo ngang tinamaan ng kidlat, bakit hindi ka pa mabilis na humingi ng tulong sa mga dalubhasa ng sekta ng Taoismo para tumulong? Pinuno, humingi na ako ng tulong. Sabi ng sekta ng Taoismo, wala na silang magagawa. Lahat ng ito ay parusa ng langit. Hindi. Umuulan na naman ng kidlat. Anong nangyayari? Hindi ito mangyayari.
Qin Yuan, ano ba talaga ang nangyayari sa lahat ng ito? Kaninong suwal na anak yan? Nangahas na banggitin ang pangalan ng Celestial Emperor. Nakakatakot. Hindi ko inakala na siya nga talaga. Ano ang sinasabi mo? Huwag na huwag mo siyang susuwain sa hinaharap. Ang lahat ng ito, hindi ba dapat tanungin mo ang sarili mo, kung hindi ninyo, pinilit na kanselahin ang kasal at patayin ang dragon, paano kayo magkakaroon ng ganitong kaparusahan? Ang lahat ng ito ay bunga ng inyong mga gawa. Anong engkantado? Sino ang maniniwala diyan? Hansuir, huwag mong kalimutan. Ang mga ninuno ng ating 8 angkan ay dating napakahirap at kaawa-awa. Maaring hindi ninyo naalala. Ngunit ito ay nakaugat sa aking puso. Matibay akong naniniwala na ang ating 8 angkan ay nagawang maging maayos at masagana dahil sa isang misteryosong paraan. Mayroong isang mahiwagang kapangyarihan na nagpoprotekta sa atin. Mula pagkabata, sinabi na sa akin ng lolo ko, ang kapalaran ng dragon ay sagrado at hindi mababago. Ito ay Isang kapalaran ng langit na hindi maaring suwayin. Siguradong ang inyong mga ninuno ay paulit-ulit ding nagpaalala sa inyo. Kalokohan ang kapalaran ng langit. Kalokohan ang kapalaran ng dragon. Hinding-hindi ako maniniwala. Ang mga ito Ay gawa lang ng aking mga ninuno na naloko ng mga manloloko. Sek. Kung ganoon, bakit ang 8 angkan ninyo ay sunod-sunod na nakakaranas ng kamalasan? Sa mundong ito, talaga bang napakaraming nagkataon lang? Ngayon na ganito na, magpapanggap pa ba kayo? Hanggang kailan? Qin Yuan. Hindi, Celestial Emperor Qin Yuan. Ang seremonya ng pagpapawalang bisa ng kasal ng aming angkan ng Si ay dahil lang sa panunusol ng angkan ng Han. Sa simula pa lang, wala akong balak na ipawalang bisa ang kasal. Si Yinin, ang angkan ng Simo ay narating ang kinalalagyan nyo ngayon ay dahil sa aming angkan ng Han. At talikuran mo ba ako? Paano mo nasabing pagtataksil yan? Kung nagkamali ka, hindi mo ba kusang tatanggapin ang parusa? Hihintayin mo pa bang mamatay? Ang usapin ng pagpapawalang bisa ng kasal, malinaw na kayong angkan ng Han, ang unang nagsimula. Qin Yuan, mahal na Celestial Emperor, ang aming angkan ng Pei ay pinilit din ng angkan ng Han. Pakiusap, maawa po kayo. Palayain niyo po ako. Tihing, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Tagapagtanggol Zhao, hindi mo ba alam ang nakakatakot na epekto nito? Sa lakas ng aming angkan ng Pei, hindi namin ito kayang tiisin. Pakiusap, Celestial Emperor Qin Yuan, maawa po kayo. Palayain niyo po ang aming angkan niya. Palayan nyo rin po ang aming angkan ng Lin. Patawarin ko kayo, karapat dapat pa kayo. Noong binigyan ko kayo ng pagkakataon, hindi nyo ito kinuha. Ngayon, isa-isa kayong nagdusa. Gusto nyo nang magmakaawa, na parang aso para sa kapatawaran. Akala nyo ba laro lang ito? Ang parusa ng langit ay nangyari na. Ayaw mo pa rin. Patawarin kami? Nga, gusto mo ba talagang patayin kami? Hindi ako ang gustong pumatay sa inyo, kundi kayo mismo, ang inyong kayamanan at kapangyarihan ngayon, ang bumulag sa inyong mga mata, kaya hindi nyo makita ang katotohanan. Kayo ang naghahanap ng kamatayan. Isang grupo ng mga hangal na hindi matututo hanggat hindi nakikita ang kabaong. Qin Yuan, lumuhod kami para himingi ng tawad. Tinawag ka naming Emperador ng Langit. Huwag kang maging mapagmataas. Emperador ng Langit. Wait, hindi ko alam kung saan mo nakuha ang damit na yan. Pinulok mo lang yata. Talaga bang itinuturing mo ang sarili mo na isang emperador? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na insultuhin ang dangal na Emperador ng Langit? Naghahanap kayo ng kamatayan. Naiintindihan niyo ba? Kahit hamakin namin siya, ano nang mangyayari? Siya ay nagtatapang-tapangan lang dahil sa utang na loob ng pamilya ninyong yan sa kanya. Nagpapanggap lang siya rito. Kahit na ang 8 angkan ay nagdusa ng matinding pinsala, nandyan pa rin ang aming mga ari-arian. Madali lang sa amin na makalikom ng bilyon-bilyong pera para muling magsimula. Ano nang mahirap doon? Nandyan din ang Northern Region Guardian Hall sa likod ko. Pati na rin ang hindi pa dumarating na banal na dalaga ng sekta ng Taoismo, si Kuyu. Kapag nagsama-sama kami, kahit ang pamilya ninyong yan, ay hindi madaling talunin kami. Hindi madali yan. Kami ang siyam na angkan ng Jiangcheng. Hindi, mali. Ngayon, kami ay mga angkan. Huwag ninyong isipin na madali kaming apihin. Sage, Kung ganoon kayo kasigurado, tingnan natin kung kaya ninyo. Pigilan. Ang galit ng pamilya namin yan. Yan Aoksue, huwag kang maging walang hiya. Kung may lakas ka, magdeklara ka ng digmaan sa Northern Region Guardian Hall. Ano kung magdeklara ng digmaan? Ang pamilya yan ay sasama hanggang dulo. Northern Region Guardian Hall. Dumating si War God Bayu.
War God Beiyu. Siya ang namamahala sa silangan. Ang kanyang pangalan ay kinatatakutan sa buong mundo. Ako po si Zhou Haikyong. Matagal na po akong naghihintay sa inyo, War God Baiyu. Pareho na tayong nasa posisyon ng Guardian ngayon. Huwag ka nang masyadong formal. May nangyari ba? Mukhang hindi ka maayos. War God Baiyu. Naaalala niyo pa ba? Ang 8 angkan namin. Ang walang kwentang kasunduan sa kasal na itinakda ng aming mga ninuno. Siya ang inapo. Nang mapanlin lang namang hula na iyon. Ang piging na ito ngayon ay orihinal na inorganisa ng 8 angkan namin. Para sa bagong simula pagkatapos ng pagpatay sa dragon. Isang malaking piging. Pero siya, ang walang hiyang taong ito, ay gumawa ng napakalaking eksena. At hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya. Kaya nagdulot siya ng matinding pagkalugi sa 8 angkan namin. At ang pinakamahalaga, lubos akong naghihinala na nakikipagsabuatan siya sa mga kaaway na bansa. Nagbebenta ng Daxia para sa sariling kapakanan. At pinahihirapan ang mga sundalo ng Daxia. Ang teacher-head camp ng angkan ng Zhou ay matapang na lumaban sa hangganan. Ngunit hindi inaasahan. Ngunit ngayon kami ay pinagtaksilan mula sa loob. At pinalibutan ng kalaban. Malaki ang aming nawala. At siya, bago pa ako, alam na niya ang impormasyon mula sa loob. Kung sasabihin mo wala siyang kinalaman. Sa pangyayaring ito, ako ay hinding-hindi maniniwala. Tama, Mandirigma Baiyu. Ang angkan ng Han ay labis ding naapektuhan. Sa parehong oras, ang aming mga barko ay nasira lahat. Paano nangyari? Ang ganitong kakatuwang bagay sa mundo. Pinaghihinalaan ko, nakipagsabuatan siya sa mga dayuhang kalaban. Upang gamitin ito, para pahirapan ang aming 8 angkan. Ang ginagawa ng aming angkan ng Sea ay negosyong panlabas. Ngayon na ang aming bodega ay sumabog. Sino ang makikinabang dito? Kung hindi ang mga dayuhan? Sa sinabi ninyo, ang krisis sa industriya ng aming angkan ng Pei ay may kinalaman din sa mga dayuhang kalaban. Qin Yuan, ama. Sa kanilang sinabi, may sapat akong dahilan para paghinalaan kang nagtaksil sa bansa at nagbenta ng sarili para sa kapakinabangan. Dali, lumuhod ka rito. Tanggapin ang paghatol. Baiyu War God, sanggalan ng aming angkan yan, pinapayuhan kita. Huwag kang maniwala sa paninira at huwag magpataw na maling paratang. Kung hindi ito ang kaya mong panagutan. Sino ba ang angkan ng yan? May karapatan bang humarap sa akin? Ang pagmamando. Ang sinasabi mo, magaling na pagtataksil at pagrebelde, pagbebenta ng sarili para sa kapakinabangan. Hindi ko inakala na ang Guardian Hall na itinatagdaan-daang taon na ang nakalipas ay magkakaroon ng mga tulad ninyong mga bulag na hayop. Ako, si Qin Yuan, sa buong buhay ko, ay namuhay ng matuwid at marangal. Sa loob ng maraming taon na pamumuhay sa Daxia, matagal na itong naging aking tahanan. Kayo, mga hamak na nilalang, nangahas kayong tawagin akong manloloko. Ininsulto niyo ako sa inyong mga kasinungalingan. Lahat ng ito ay kaya kong palampasin. Ngunit ang hindi niyo dapat ginawa ay ang tapakan ang aking limitasyon sa ilalim ng inyong mga paa at walang habas na yurakan. At ikaw, ang Guardian Hall bilang tagapagtanggol ng Daxia ay hindi lamang nagpatupad ng batas ng may katarungan at malinaw na naghihiwalay ng tama sa mali. Bagkus ay madaling naniwala sa mga salita ng ilang walang kwentang tao at dito ay ginugulo ang tama at mali. Qin Yuan. Talagang hinahanap mo ang iyong kamatayan. War God Baiyu. Ang taong ito ay nangahas magsalita ng kayabangan. Ito ay ganap na. Hindi iginagalang ang otoridad ng Guardian Hall. Hindi iginagalang ang otoridad ng Guardian Hall. Ngayon ay halos sigurado na ako na ang lahat ng tinatawag na parusa ng langit at kalamidad ay resulta ng iyong pakikipagsabuatan sa mga dayuhang partido. Ikaw talaga, Qin Yuan. Akala ko, Nagpaplano ka lang para sa kapangyarihan at kita. Hindi ko inakala. Na nangahas kang paglaruan ang kaligtasan ng bansa. Paglaruan ang kaligtasan ng bansa. Ikaw ay talagang isang likas na masamang binhi. sa ngalan ng Guardian Hall, iniutos ko sa iyo, bumaba ka at tanggapin ang parusa. Kung hindi, ako mismo ang kikilos, at ang tanging matitira sa iyo ay kamatayan. Sig. Kung gayon, sasabihin ko rin sa iyo. Ang 8 angkan na iyon, ang lahat ng inyong naranasan, nakasawian at pagdurusa ngayon, ay kagagawa ninyo mismo. Kayo ang sumira sa inyong sariling kinabukasan. Sig na. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Kung patuloy pa rin kayong, magiging matigas ang ulo, at magpapatuloy sa inyong kagustuhan. Hindi ako magdadalawang isip na iparana sa inyo ang lasa ng ganap na pagkasira. Qin Yuan, ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang kausapin ang Guardian Lord ng ganyan? Ngayon, kahit may 3 ulo at 6 na braso ka pa, hindi ka na makakaligtas. Guardian Lord, iminumungkahi ko na ngayon din. Ay patayin na natin siya dito. Sa lahat ng taon ko sa Northern Region Guardian Hall, ikaw ang kauna-unahang naglakas loob na maging bastos sa akin ng ganito. Mabuti. Haikyong. Nice ng Guardian na ito.
na gamitin ang kapangyarihan ng Judgment Order upang patayin ang taong ito. Sumasang-ayon ka ba? Para sa isang walang galang at mapanlinlang na tao. Buong puso akong sumasang-ayon. Gamitin ninyo ang Judgment Order para patayin siya. Judgment Order. Isa ito sa mga kautusan ng paghuhukom na mula sa langit. Kailangan ng 2 tagapagtanggol na magsani-puwersa para maisaaktibo. Kung gayon, Lahat ng general ng tanggulan, magtipon. Mga manirigma, makinig. Patayin ang mga tulisan. Pumuto. Pumuto. Ano? Huwag kang magkunwari sa harap ko. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Gusto mo rin akong hatulan? Basura. Hindi siya nasugatan ng bala. Natalo pa niya si War God Bayu. Kaya ba talaga itong gawin ng isang tao? Si War God Bayu. Siya ang pinakamahusay na war god sa mundo. Paano siya natalo ng walang kwentang ito? Kayo, mga walang silbi, umalis kayo rito. War God Bayu. Paano nangyari ito? Nakakainis. Ang hamak na taong ito, paano naging ganoon kalakas ang kanyang martial arts? Lahat ito ay kanyang panlilinlang. binata, Dahil ganoon kakatigas ang ulo, hindi na ako magkapaligoy-ligoy pa. Ito ay Ang kautusan ng paghukom. Kailangan pa ng mas mataas na utos ng pagpapatawag. Gusto mong magpatawag ng iba pang tagapagtanggol? Gayon, Kung hindi natin bibigyan ang kaaway na ito ng leksyon, hindi ba't mapapahiya ang ating bulwagan ng tagapagtanggol ng husto? Ang 4 na tagapagtanggol, kahit isa lang sa kanila, ay kayang lumaban sa libu-libong hukbo. Ngayon, magsasama-sama sila. Sa ilalim ng langit na ito, wala pang sinuman ang kayang pigilan. Ang pinagsamang atake ng 4 na Diyos ng digmaan. Kinyuan, maghintay ka na lang mamatay. 4 na tagapagtanggol. Mukhang kahanga-hanga. Hindi ko lang alam kung ang 4 na tagapagtanggol na ito na kinatatakutan sa buong mundo ay kayang salagin ang isang palad ko. Sana mamaya, ganito ka pa rin kayabang. dumating na ang 3 tagapagtanggol. Diyos ng digmaan. Matagumpay kong natukoy ang lokasyon ni Ginoong Kinyuan. Nasa Dragon Slaying Assembly siya, walong angkan sa Jiangqing. Mabiti. Agad na pumunta sa Dragon Slaying Assembly. Kung mapalad tayo magabayan niya, lahat tayo sa ating bulwagan na tagapagtanggol ay lalakas ng husto. Pero, Gino, Naroon din ang 5 ninyong alagad. Ano ang ginagawa nila doon? Inakusahan nila si Ginoong Kinyuan. Krimen ng pagtataksil sa bayan. Sa kasalukuyan, kinukukob nila si Ginoong Kinyuan. Ano? Ang mga walang pinag-aralan na yan, gusto ba nilang ang tanggapan ng tagapagtanggol ay tuluyang masira sa loob ng 5 minuto? Makarating kayo sa Dragon Slaying Assembly. masusunod, Gino. Bayu, bakit ka nasugatan? Nalinlang lang ako, ang isang tusong kaaway. Hindi ito malaking problema. Kinyuan, makinig ka sa akin. Ngayon, kaming 5 war god ay nagtipon dito. Kahit pa ang lahat ng piling sundalo sa mundo ay sumama sa iyo at pumasok dito, wala kayong magagawa kundi masira. Inapayuhan kitang magkakatino ka at bumaba ka ng kusa. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Haikyong. As sa 8 angkan, sa lahat ng tao. Sa ganoon, maniniwala akong may iwan pa ang iyong buong katawan. Kung hindi, gagawin kitang apo. Paluhurin mo ako para humingi ng tawad. Sino ka ba sa akala mo? Anong sabi mo? Sabi ko, ikaw. Sa paningin ko, basura ka lang. Kinyuan, alam mo ba? Ang 4 na tagapagtanggol, bawat isa sa kanila ay isang nangungunang war king na kinatatakutan sa kanilang lugar. Ikaw na walang hiya. Paano mo sila nilalait? Sila. Karapat dapat ba sila? Haikyong. Ang kayabangan ng taong ito ay umabot na sa puntong hindi na niya alam ang kanyang lugar. Dahil gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan ka namin. Ang kalokohang ito ay dapat nang matapos. Walang hiya. Mamatay ka na. Tigil. Sino ka ba? Paano mo nagawang putulin ang 4 na tagapagtanggol? Talaga namang ikaw ay Manahimik. tagapagtanggol sao? Ano ito?
Agbati, Maestro. Maestro, Manahimik. Kayo, mga walang hiyang alagad. Hindi ako karapat dapat tawaging guro. Ako, si Xu Chenjiao, ay nagkulang sa pagtuturo sa aking disipulo. Maraming pesensya. Guro, ikaw. Ano yan? Chu Tianjiao. Ang lakas ng loob ng inyong Northern Region Guardian Hall. Siya, si Zhao Haikyong. Ang inyong Northern Region Guardian Halls, bagong kinang ng karangalan, ay pagkatapos makamit ang katanyagan at kayamanan, ay nagtaksil at lumabag sa tiwala, at gumanti na masama sa kabutihan. Ito ba ang inyong Northern Region Guardian Halls? Marangal na katuwiran. Guro, hindi po. Pakinggan niyo po ang paliwanag ko. At itong apat na ito, mga walang alam na halimaw, na naniwala sa isang paniglang ng kwento, at ginamit ang pangalan ng Northern Region Guardian Hall para gumawa ng kalokohan sa labas. Mga walang pakialam sa tama o mali. Gusto niyo akong pagtulungan. Ang ganitong pag-ugali ninyong mapang-abuso, mayabang at walang galang. Ano ang pinagkaiba ninyo sa mga magnanakaw at basagulero na nagnanakaw ng sapilitan? Hindi kaya nananaginip lang ako? Ang basura na yan. Naglakas loob na sermonan ang apat na tagapagtanggol? Mahal na War Venerable, huwag ninyong pakinggan ang kanyang mga kalokohan. Ngayon, ang Dragon Slaying Assembly na inihanda ng aming walong angkan. Ang layunin ay upang wakasan ang kasunduan sa kasal sa kanya. Tama. Siya ay isa pa rin. Ganap na mamamatay tao. Ang aking ama ay pinatay niya. Mahal na War Venerable. Pakiusap, imbestigahan ninyo ito. Master, pakiusap, suriin ninyo ito. Pakiusap, Master, suriin ninyo ito. Dahil sa inyong katigasan ng ulo, ipaparinig ko sa inyo ang katotohanan ng mga pangyayari. Ang Investigation Division ng Northern Region Guardian Hall. Sila ang mga general manager, ang pinakamataas na unit, na nag-iimbestiga sa mga insidente ng pakikipagsabuatan sa kaaway. Kahit ang War Venerable ay hindi maaring magbigay ng utos na lampas sa kanyang ranggo. Mahal na War Venerable, tungkol sa kaso ng pagtataksil at pananambang. Sa hukbo ng angkan ng zoo sa hangganan, natukoy na ang tunay na utak sa likod nito. Ang espiya ay lumitaw na, at matagumpay na nahuli. Agad na yulet ang sanhi, takbo, at resulta, ang lahat ng pangyayari. Opo. Ang nakipagsabuatan sa kalaban, at nagtaksil sa hukbo, ay ang dalawang direktang personal na gwardiya, na pinamumunuan ni Zhu Haikyong. Ang iyong pinsan at nakababatang pinsan ay ang tanging lalaking anak sa kanilang pamilya. Gumawa ka ng paraan para iligtas sila. Mahal na War Venerable, ang dalawa kong kapatid ay matuwid at tapat sa pang-araw-araw. Kung hindi sila sinaktan ng lihim, imposibleng gawin nila ang ganitong bagay. Siya nga, nakipagsabuatan sa mga hapon, at sinaktan pa ang dalawa kong kapatid. Tama po, mahal na War Venerable. Siya nga. Tama na, manahimik kayong lahat. Si Zhao Haikyong ay mayabang, hindi makilala ang tama sa mali, at lumabag sa utos. Nakagawa siya ng malaking pagkakamali. Formal kitang ipinapaalam gayon, na tinatanggal ka sa iyong posisyon bilang tagapamahala, at itinitiwalag sa Guardian Hall. Haikyong. Hindi. Impossible. Hindi ito totoo. Mahal na King Yuan, ako, si Xu Chenjiao, ay may isang bagay. Pahintulutan niyo akong magtanong. Maaari ko bang itanong, kayo at ang aming Northern Region Guardian Hall, sa pagitan ng Celestial Lord Fiping, ano ang inyong ugnayan? Celestial Lord Fiping. Ang tinutukoy mo ba ay si Xiaopeng? Opo, si Celestial Lord Fiping nga po. Maaari ko bang malaman kung ano ang inyong relasyon sa kanya? Ilang taon na ang nakalipas, habang naglalakbay ako sa mga bundok at ilog. Nakita ko si Xiaopeng na mag-isa, matatag na nagbabantay sa hangganan ng Daxia. Napapalibutan siya at inaatake ng mga kaaway mula sa apat na sulo. Ngunit buong lakas pa rin siyang lumalaban, hindi umaatras. Nakita kong matuwid ang kanyang puso. Kaya ipinasa ko sa kanya ang aking sariling nilikhang Haven and Earth Sword Art. Ipinasa ko sa kanya. Haven and Earth Sword Art. Iyan ang pinagmulan ng esensya ng aming Northern Region Guardian Hall. Si Celestial Lord Fiping. Noon ay sa pamamagitan niyan, siya ay naging engkantado. Kung gayon ang lahat ng ito ay dahil sa inyo. Maliit na bagay lang yan. Hindi. Mali ang inisip nyo. Mga disipulo ng Northern Region Guardian Hall. Nakinig. Mula ngayon, si Ginoong King Yuan ay formal na itatalaga bilang bagong Hall Master ng Northern Region Guardian Hall. Mula ngayon, lahat ng tao, kailangan ninyong sundin ang utos ng bagong pinuno ng bulwagan. Naiintindihan nyo ba? Sir Haikyong, ano na ang gagawin natin? Ano ko malalaman? Hindi ako naniniwala na walang makakatalo sa kanya. Huwag ninyong kalimutan. Ang anak ko ay ang banal na dalaga ng sekta ng Taoismo. Ang kanyang posisyon ay pinakamataas. Kahit pa ang angkan ng yan. At ang Northern Region Guardian Hall ay magsanipuwersa.
Ano ngayon? Sa harap ng mga nagtatagong sekta, ang kapangyarihan ng makamundong mundo ay wala lang. Napakawalang alam mo talaga. Hindi mo talaga alam kung sino ang taong haharapin mo. Anong klaseng pagkatao? Bakit pa kayo nakatunganga? Kumilos na. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Anak, sa wakas ay dumating ka na. Ang hangal na yon. Nagbanta na papatayin kami. Itong si Qin Yuan. Hindi ko alam kung anong panlilinlang ang ginamit niya para makipagsabuatan sa angkanang yan at sa Northern Region Guardian Hall. Para apihin kami. Napakatuso talaga. Apihin. Q Tianjiao. Yan Otzi. Nabulag na kayo. Tutulungan ang isang walang kwenta. Talagang nagsasawa na sa buhay. Ito. Ito isa sa 3 dakilang banal na sandata ng sekta ng Tafismo. Ang Demon Slaying Sword. Ang daan ng tao ay abot langit. Ang dakilang espiritu ay nagpapabagsak ng mga demonyo. Nakuha mo ang 3% ng kapangyarihan ng Demon Slaying Sword. Hindi masama. Qin Yuan, huwag ka nang magkunwari diyan. Ang angka ng Qin at tanggapan ng tagapagtanggol na iyong inaasahan. Madali lang natalo ng aking anak sa isang galaw. Ngayon, siguradong takot na takot ka na, di ba? Nahadlangan niya pala. Ang pinakamakapangyarihan sa sekta ng Taoismo. Isa sa 3 banal na sandata. Bakit hindi na makontrol ang Demon Slaying Sword? Ang banal na sandata na aking nilikha, paano ka susundin? Gamitin. Tabak na pambasag demonyo. Nakalimutan mo na ba kung sino ako? Ito ang espada ng demonyo ay sumusunod sa tinig ng Panginoon. Imposible. Ang Demon Slaying Sword ay hindi man lamang nagnanais na sumalubong sa pinuno ng sekta. Pansinin, paano pa ako magpapasakop sa iyo? Ito ang Demon Slaying Sword ay naputol ang koneksyon sa akin. Signal. Ilang taon na ang nakalipas. Nilikha ko ang Demon Slaying Sword para mapanatili ang kapayapaan sa mundo. Tanging ang mga tapat at matuwid, ang karapat dapat maging may-ari nito. Pero ikaw, hindi ka karapat-dapat. Hindi ko alam kung anong panlilinlang ang ginawa mo para putulin ang koneksyon ko sa Demon Slaying Sword. Pero ang aking guro, si King Fengzi, ang pinuno ng sekta ng Tafismo, ay paparating narito. Kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad, sa oras na iyon, hindi mo kakayanin ang matinding galit niya. May mali. Anong nangyayari? Anong kinakatakutan? Siguradong si Qin Yuan na naman. Ang may pakana ng kung anong gimmick. Hindi delikadong aura ito. Isang daang taon. Sa wakas, nakawala na ako sa pagkakagapos na ito. Sa huli, hindi ko pa rin napigilan ang salot na ito. Qin Yuan, papatayin kita. Ang lahat na, sa iyo, ay magiging akin. Huwag kang magkunwari diyan. Tingnan natin kung hindi kita mapapasa kamay. Ang banal na dalaga ng sekta ng Taoismo. Ganoon lang kadali siyang natalo sa kamay niya. Ang daming sayiwa at matatamis na tao. Ngayon, gagamitin ko ang inyong dugo para maibalik ang aking lakas. Bitawan mo ako. Qin Yuan, manonood ka lang ba? Habang sinisipsip ko ang lahat ng ganda ng mga dilag na ito, ito na lang ang kabayaran sa lahat ng taon. Ang pagdurusa na idinulot mo sa akin. Walang hiya kang halimaw. Bitawan mo ang aking disipulo. Halimaw, huwag kang maging mapangahas. Dumating din si Master Shaikong. Ngayon, ligtas na tayo. Sila ang dalawang pinakamalakas sa martial arts sa kasalukuyan. Kahit anong uri ka pa ng demonyo o halimaw, hindi ka nila kalaban. Bakit hindi ka pa sumuko? Ruro. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Sa harap ko, kung ano palaga ang Ruro. Matandang demonyo. Mamatay ka na. Ang lakas na ito, hindi nagmula sa mando ng tao. Ikaw, Anong uri ka ba talagang halimaw? Ikaw naman. Pero kailangan mo akong tanungin muna. ikaw ang... Ang halimaw na ito ay hindi ninyo kayang galawin. Umalis na kayo. Ako na ang bahala. Qin Yuan, huwag kang lumapit. Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Qin Yuan, ang ganda palaga ng kapalaran mo. Ang dami mong napakaganda. Mga kasintahan. Sige.
Tulungan mo akong pumili. Sino ang unahin kong patayin? Sa tingin mo ba, papayagan kitang pumatay sa ilalim ng aking mga mata, pumatay ng tao? Nakakulong ako rito, sa 8 Dragon Seismograph. Sa loob ng daan-daang taon. Ngunit sa halip na sipsip ko, ang sinaunang walang kapantay na enerhiya, hindi humina ang aking panloob na lakas. Bagkus ay lalo pa itong lumakas. Ngayon, Nalampasan ko na ang antas ng God of War, at isang hakbang na lang, para maabot ang antas ng Immortal Emperor. samantalang ikaw, bata, 100 taon na ang nakalipas, pinilit mo lang ang lahat ng iyong lakas, para lang halos masupil ako, sa loob ng 100 taon. Nabuhay ka rito, sa lugar na sala sa espiritual na enerhiya. Kaya't ang iyong panloob na lakas ay malayo sa akin. Hindi mo ako kalaban. Anong universo? Anong Celestial Emperor? Bakit hindi ko maintindihan? Ang sinasabi niya. Hindi ko alam. Hindi nila alam. Kung gayon, hahayaan ko kayong maging mga multong may alam. Ang Kinyuan na tinatawag ninyong basura ay ang pinakamakapangyarihang Celestial Emperor ng universo sa loob ng daan-daang milyong taon. Universo. Celestial Emperor. Kahit hindi ko gusto, Ang batang yan na si Kinyuan. mas lalo akong hindi nasisyahan sa inyong grupo ng mga napakabobong babae. Sa loob ng libu-libong taon, ilang mga banal na babae mula sa mga kilalang pamilya ang gustong magpakasal sa kanya. Kayo, mga babaeng walang hiya, kahit maging katulong lang niya na naghahain ng tsa, hindi kayo karapat-dapat. May mukha pa kayong. Kanselahin ang kasal at putulin ang ugnayan. Napakalaking biro. Ang Dragon King pala ay ang Celestial Emperor na universo. Hindi nakapagtataka na binigyan niya ako. Ang gabay para baguhin ang aking kapalaran. Akala ko noon, si Ginoong Kinyuan ay isa lamang nagtatagong. Dakilang tao, hindi ko inakala na narating na niya ang rurok ng pagiging natatangi sa lahat ng panahon. Masyado akong makitid ang pananaw. Kaya pala ang kapalaran ng aming 8 angkan ay dahil sa kanya. Bakit hindi mo sinabi kaagad? Sinabi ko na mula pa sa simula, kayo lang ang ayaw maniwala, at walang tiwala sa sarili. Hindi. Impossible. Hindi ito totoo. Pinuno ng sekta. Ang lahat ng ito ay gawa-gawang kasinungalingan niya. Hindi. Naong araw, ang ninuno ng aming sekta ng Taoismo ay nakapaglinaw ng Dao sa Bandok Tehang dahil lamang sa kanyang kapalaran na magabayan ng isang dakilang tao. Kung hindi ako nagkakamali, ang dakilang taong ito Ay sa Emperador Kinyuan. Kung gayon, ang aming pinakamataas na sinaunang batas ng Budismo ay nagmula kay Ginoong Kinyuan. Mulang gayon, ang aming sekta ng Budismo ay nagpupuri sa inyo bilang kataas-taasang guro. Kami sa sekta ng Taoismo ay handang maglingkod kay Emperador Kinyuan bilang aming banal na pinuno. Huwag kayong masyadong magsaya ng maaga. Kahit na mayroon siyang kakayahang makita ang lahat, mamamatay pa rin siya sa aking mga kamay ngayon. Kinyuan. Ngayon, sa iyong pangalan, wawasakin ko ang Earth. At mamumuno sa universo. Tigil. Paano nangyari ito? Nalagpasan na ba niya ang antas ng Celestial Emperor? Celestial Emperor. Higit pa roon. Matagal na akong lumampas sa mundo. Hindi na apektado ng mga makamundong bagay. Ikaw. Oras na para mamatay ka sa aking mga kamay. Hindi. Huwag mo nang isipin. Paano nangyari ito? Ang aking kapangyarihan na pinag-aralan ko ng daan-daang taon. Paano mo ako matatalo? Sa iyo. Malayo ka pa para maging kalaban ko. Mamatay ka na. kami sa sekta ng Taoismo. Kami sa Northern Region Guardian Hall. At kami sa Angkanayan. Pagbati kay Celestial Emperor Kinyuan. Mula ngayon, maging ang tanggapan ng tagapagtanggol, ang sekta ng Taoismo, o ang angkan ng yan. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Makakamit ninyo ang immortalidad. Ngunit kayo, mga walang utang na loob, mga traitor sa bansa, at walang pagsisisi, ang naghihintay sa inyo, ay ang paghatol ng batas ng Daxia. Walang makakatakas sa 7 angkan. Lahat ay ikukulong sa piig. Kinyuan, pakiusap. Bigyan mo pa kami ng isa pang pagkakataon. Alam naming nagkamali kami. Nga, Kinyuan. Pakiusap. Huwag mong sirain ang aming angkan ng zoo. Kung alam nyo lang sana noon, hindi sana kayo nagkaganyan.
Qin Yuan. Talagang pambihira ang iyong lakas, at mataas ang iyong katayuan. Hindi nga ako nagkamali sa iyo. Kung gayon, ang aking lakas, katayuan, at karangalan ay ibabahagi ko sa iyo. Ayos ba? Ayos.